Mas pinaigting pa ng pamahalaan ng mga programa nito kaugnay ng Waste to Energy Project, alinsunod pa rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang problema sa basura at supply ng enerhiya. Lain ng programa na mabawasan ang mga tone-toneladang basura na nagdudulot ng baha sa mga ilog at iba pang waterways ng bansa. At para sa iba pang detalye tungkol sa mga hakbang ng pamahalaan ukol sa Waste to Energy Program, makakausap po natin DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara. Yusek Guevara, magandang umaga po sa inyo. Dayan Kirar po ito ng PTV. Magandang umaga, Dayan, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Right, Yusek, thank you for joining us. Yusek, paano po makatutulong inunsad na Waste to Energy Program ng DOE sa pagresolba po ng problema sa waste management at energy supply ng bansa? Ang Waste to Energy Program ay makakatulong sa dalawang problema ng sabay. Una, ang waste management at pangalawa, energy supply. Sa halip na mapunta lamang sa landfill ang residual waste, maaari itong gamitin bilang fuel o gatong para makapag-generate ng kuryente, kasabay ng pagbawas sa volume ng basurang kailangang itapon. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang waste to energy sa mas maayos na waste management habang nagbibigay ng karagdagang source ng energy. Importante rin na ang waste to energy ay bahagi ng integrated waste management at hindi kapalit ng waste reduction, recycling at proper disposal. Well, Yusek, ano po ang direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOE? Kaugnay po nito. Ang direktiba sa amin ay kailangan ma-encourage ang mga local government units na magkaroon ng integrated waste management system at pumunta sa tinatawag nating waste to energy production. So sa waste to energy, magiging magka-partner yung local government unit at saka yung pribadong sektor na siyang magtatayo ng planta para sa waste to energy. Siyempre, kailangan pa rin mag-segregate kasi hindi lahat ng basura ay pwede mong ilagay sa waste to energy generator. Sa ganung paraan, pagkatapos di ba kanina nabanggit mo merong MRF na mga units or materials recovery facilities ang ating LGU. Pagkatapos sa MRF, nakuha na yung pwedeng i-recycle, i-compost, pupunta naman yung matitira dito sa waste to energy generator. Sa ganung paraan, ang ating gagamiting panggatong na magpo-produce ng kuryente ay yung hindi na talaga pwedeng magamit. Alright, with that po, Yusek, papaano po natin nahihikayat yung mga LGUs to really practice po itong mga waste to energy initiatives na ito? Sabi nyo nga po ay mahalaga po yung papel din ng mga LGU, Integrated Waste Management System po ito. Alam mo, Dayan, ang ginagawa natin, meron tayong Green Energy Auction Program para siguradong may magtatayo ng waste to energy facility. Magkakaroon sila ng tinatawag na feedstock agreement doon sa local government unit na kung saan bibilhin nila yung basura na pwedeng gamitin doon sa kanilang waste to energy management. Ngayon, pagka nilagay na doon sa generator yan at nag-produce na ng kuryente, meron tayong tinatawag na ER1-94 na kung saan 3 centavos per kilowatt hour ng ma-generate na kuryente ay babalik doon sa community kung saan nakalagay yung waste to energy facility. Sa ganung paraan, una, babawasan na yung basura ng LGU. Pangalawa, magkakaroon sila ng medyo mas murang kuryente. May mga environmental concerns din po bang dapat bantayan dito po sa proseso pong ito, ma'am? Ay naku, tama ka dyan. Kasama namin ang Department of Environment and Natural Resources, pati ang Department of Science and Technology, para una, si DOST, sasabihin niya, itong technology na ito ay hindi makakasama sa environment at sumusunod sa mga patayan ng Department of Environment and Natural Resources para doon sa tinatawag nating Clean Air Act and other environmental rules. Tapos, i-review ng Department of Environment and Natural Resources kung talagang nakakasunod tong waste to energy proposal nitong ating project developer. Kapag pumasa sila sa dalawang yan, saka pa lang sila pwedeng humingi ng service contract sa Department of Energy para mag-participate doon sa ating Green Energy Auction for Waste to Energy. So there are mechanisms and protocols in place. Alright, ma'am, lahat po ba ng basura pa pwede pong ma-convert? Ay hindi. Alam mo, ang mga
guidelines natin na feedstock para sa waste-to-energy facilities ay yung tinatawag na biodegradable at residual waste. Ang mga residuals, ito yung mga basura na hindi na pwedeng ma-reuse, ma-recycle o ma-compose at maaari nang gamiting panggatong sa waste-to-energy facility. Example ng mga ito ay yung paper towels, tissue, greasy or oily food boxes, sachet ng shampoo, kape, toothpaste, etc. Yan yung mga pwede nang hindi na magamit for other uses, kaya pwede nang gamitin sa waste-to-energy facility. Importante rin ang proper segregation bago dalhin dito sa WTE natin kasi hindi lahat ng waste ay pwede na panggatong sa waste-to-energy facility. Kaya ang WTE ay bahagi lamang ng mas malawak na solid waste management approach or strategy at hindi ito kapalit ng waste reduction, reusing, recycling, at composting. Well, Yusek Guevara also, I did an interview, I think recently. May ilang LGUs na po ang nag-a-adapt ng sarili po nilang initiative about sa waste-to-energy program. For instance, dun po sa Del Carmen sa Siargao, yung kanilang initiative na trash to fuel or plastic to fuel. So may mga LGU na rin pong gumagawa ng such initiative. So I wonder, on other LGUs, what are the challenges that you think will appear na may encounter nila if they will also, do this program? Kasi if other LGUs can do it, I understand bakit yung po kayang mga ibang LGU siguro dapat sumunod na rin po. Alam mo kasi hindi lang iisa ang paraan ng waste-to-energy conversion, ano? Yung mga programa katulad na mention mo sa Del Carmen, Siargao, hinahangaan namin yan kasi nag-umpisa na sila. Pero yung iba nating LGU, una, yung iba kailangan pang matuto kung ano yung pwede. Kasi kada lugar, iba't iba ang waste natin. So, kada lugar, malamang iba't ibang technology rin yung gagamitin para ma-convert yung waste nila into fuel or energy. Kadalasan, ang mga LGU ay nakikipag-joint venture agreement sa isang pribadong company na technically capable para mag-construct ng waste-to-energy facility. So, maliban sa thermal combustion, kasi yun yung mas popular, no, na sinusunog mo yung waste, meron din tayong landfill methane recovery, meron tayong refuse-derived fuel production or RDF, meron ding anaerobic digestion, may thermolysis. Kaya hindi po limitado sa pagsusunog ng kontroladong paraan ang waste-to-energy. May iba't ibang technologies na maaaring i-consider depende sa uri o dami ng panggatong sa bawat LGU. Okay, so iba-ibang sitwasyon bawat LGU and there are various technologies. All right, ma'am, you've mentioned a while ago about the green, I think, auction plan. Is that correct, this project? Ano po ang timeline Green po dito? energy auction? Green energy auction. Ano po ang timeline po natin sa programa pong ito at proyektong ito? Ang timeline natin dito ay magkakaroon tayo ng formal na auction this year. Tapos ang hope natin ay mai-award na ito next year. At ang gusto natin ay yung planta po ay ready na po by mga 2028 to 2030. Panghuling mensahe nyo na lamang po sa ating pong mga manonood and also siguro na rin po sa mga LGUs na makibahagi na rin po dito po sa inisyatibang ito, ma'am. Sa ating makakababayan, please lang po mag-segregate po tayo ng mga ating mga waste. Sa ating mga LGU naman po, sana po tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-ugnayan para po magkaroon tayo ng mas magandang integrated waste management facility. At kung maaari, sana po may waste-to-energy project tayo sa inyong LGU. Maraming salamat po. At maraming salamat rin po, Yusek Guevara mula po sa Department of Energy. Salamat po, Yusek.